A day in my life ng inyong kamangyan dito sa Canada. Hello guys, magandang araw. Ayan, so guys, for today's video na isi-share ko sa inyo, samahan nyo ako. Ayan, so syempre, ang araw na to ay mag-work tayo. Yan, yung ating part-time. So samahan nyo ako guys. Ayan, tara, medyo malilate na tayo. Medyo araw, mag-sunglasses tayo. Aking paboritong sunglasses, hindi ako nahihilo dito. Ayan guys, tara! Oh, sunny. And guys, samahan niyo ako. Yan, i-share ko sa inyo yung aking work today. Ayan, so nag-work ako dito since 2016. Ayan. Medyo ang hirap. Maaraw. Kailangan mo talagang masyadong makita yung aking daan. At eto na nga mga kamangyan, at tara na! At nang hindi tayo malate, samahan niyo ako ngayong araw na ito at ipapasilip ko sa inyo ng kaunti ang aking ginagawa sa aking part-time job. Kailangan natin mag-part-time job kasi hindi enough ang ating hours sa ating full-time at kaya naman kinakailangan nating i-keep talaga itong job na ito. Matagal-tagal na nga rin pala akong nag-work sa aking part-time job na ito. Nagsimula ako dito ng open permit. Alam niyo ba yung open permit? Sa mga hindi po nakakaalam, yun po ay pwede na kayo magtrabaho sa iba't ibang employer kung ma-hire kayo. Kasi pag foreign worker ka, temporary foreign worker ka, kailangan mag-i-stay ka lang sa employer mo kung sino yung employer mo nang dumating dito. At dahil nga open permit na tayo, kaya ito naging ating second job. Meron akong pang umaga at ito ang aking second job. Hanggang sa tumagal ako, naging full-time ko ito. And nang nag-full-time ako dito, nag-working student naman ako. Kumuha ako ng medical office assistant and ayan, nagamit ko siya. Pero nung nagkaroon ako ng baby, I have to stop again. Ayan, so this is the reality ng buhay abroad talaga. Hindi madali pero kailangan mong i-sacrifice ang mga bagay-bagay depende sa sitwasyon. Saka na lang ulit natin babalikan yung ating dating job na inaral natin kasi wala pa tayong choice ngayon kasi nga ang ating mga gets ay mga bata pa at maliliit pa sila kaya naman wala pa tayong choice. Kaya kung ano yung meron kailangan nating tiyagain. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko gusto yung ginagawa ko, pero dahil kapag tumatanda na tayo at nagkakaedad na tayo, kailangan nating makahanap ng mas magaan-gaan trabaho at madali na nababagay na sa ating edad. And ayan, kaya naman nag-aral tayo kasi gusto nating makaranas ng madali namang trabaho. Pero I love my job, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko, pero kailangan din natin na makahanap ng mas madali, of course. Kaya tayo nag-aral at nang maiba naman ang ating sitwasyon. And guys, nandito na ako sa mall ngayon. Nasa parking lot na ako. So, kailangan ko ng bilisan kasi medyo malilate na ako. Mag-start ako ng 9 o'clock today and opening ako. So, ayan, samahan niyo ako guys. So, naglalakad na tayo. Samahan niyo ako guys ngayong araw na ito at papakita ko sa inyo ang aking ginagawa. Yan. Tayo dito. At eto na nga at nandito na tayo sa loob ng mall. Makikita nyo at wala pang masyadong katao-tao. Makikita nyo lang dito na tao ay yung mga nagtatrabaho din dito na nagmabaling pumasok na rin sa kanilang mga ship. O kaya yung mga matatanda na nag-exercise, nagwo-walking sila. Ayan, so maganda kasi ditong mag-walking lalo na kapag malamig ang panahon. At eto na nga ang inyong kamangyan. Kailangan na natin magbukas ng store. At eto na nga mga kamangyan at nandito na tayo sa loob ng store. Kailangan naman nating tanggalin tong jacket natin at mag-apron tayo para magsimula na tayo. Ayan, so eto ang gawain ko sa umaga kasi opening ako. Kailangan kong i-prepare yung mga kailangan gamitin sa buong maghapon. Ayan guys, so ang una-una kong ginagawa dito, kailangan kong i-turn on yung grill. Kailangan na siyang ma-warm up kasi take time din siya. And gagawa ko ng
sushi rice. So, mainit pa kasi ito kaya kailangan kong ipalamigin ng kaunti at bago akong magsimulang magbalot ng sushi. Ayan, so medyo matagal-tagal din siyang lumamig kasi nga dahil nga mainit yan. Niluto pa yan, naka-timer kasi yan. Niluto yan kagabi at naka-timer na maluluto na ngayong umaga bago ako dumating. And ayan ang inyong kamangyan, busy. I love my job guys. Sobrang nag-i-enjoy ako. Pero alam mo yung pagod, hirap talaga. Yung iba yung pagod. Kumpara sa trabaho ko na nagtatrabaho ka sa office, nag-a-assist ka sa doktor. So talagang laki ng diferensya in between two job talaga makukumpare mo. Kaya pinilit ko rin makapag-aral at makakuha ng course kahit medyo nga kamahalan ng pag-aaral dito sa Canada ay dahil nga gusto nating makakuha ng magaang-gaan trabaho at i-ready natin para pag nagkaedad tayo. Ayan, so ang student loan dito ay napakamahal pero ang maganda dito kapag gusto mong mag-aral, pwede kang manghiram sa government. Yun ang maganda dito, mag-a-apply ka lang ng student loan at pwede ka nang mag-aral o di ba maganda. Hindi ka gaya sa Pilipinas na kahit gusto mo mag-aral, sobrang hirap ng buhay pero wala kang magagawa kasi wala namang naglo-loan para sa student loan na kagaya nito. Babayaran mo nga pa lang student loan ng 10 years to pay yon. So, kapag may pambayad ka, pwede mong tuloy-tuloy. Pero kung wala ka pambayad, pwede mong ipa-cancel kahit pa paano, ilang taon. So, depende sa'yo kung ma-approve ka, kung depende kung magkano yung kinikita nyo. Ganun kaganda na mag-aral dito sa Canada. Kaya naman naisipan ko din talaga. Kasi nahihirapan din kasi talaga ako mag-English nang dumating ako dito. Hindi kasi ako nakapag-college sa atin dyan, sa Pilipinas. Kasi nga, ang hirap ng buhay. Hindi ko nga akalaing makakarating ako dito, pero alam mo na napaka-powerful talaga ng mindset natin. Kapag sinet mo sa utak mo na itong mangyayari, ito ang gusto mo, at ipinagpanalangin mo, sobrang napaka-powerful. At kaya naman kahit na nga ang ating simpleng probinsyanang kamangyan na aray, akalain mo kang makakarating ako dito sa Canada. Hindi ko akalaing makakarating dito. Pangarap ko lang na makapunta dito pero hindi ko alam kung paano. Nanggaling nga pala ako sa Taiwan. Doon ako nagsimula sa Taiwan. Ang unang abroad ko. At kaya naman, nung nandun ako sa abroad, nangarap pa rin akong makapunta dito at kaya dun ako nagsimula mag-apply para makapunta dito. Mahirap, kaya nag-ipon talaga ako para makapunta dito. Malaki ang gastos makapunta dito pero para sa akin worth it naman. Hindi ganun kadali ang buhay at pinagdaanan ng inyong kamangyan dito sa Canada bago tayo naging citizen dito. Napakarami tayong pinagdaanan. Pero dahil sa pagsubok ng mga pinagdaanan natin yan, lalo tayong tumibay. Marami tayong mga regrets sa buhay pero syempre super blessed pa rin tayo kasi yung dream come true natin ay ayan na talaga, nakapunta tayo, dito na buo ako at nagkaroon ako ng sariling pamilya at tumagal na rin ang inyong kamangyan dito. Matagal na nga rin pala akong hindi nakakauwi, gustong-gusto ko nang makauwi pero dahil nga sa mahal ng pamasahe, ayan, ang hirap umuwi, hindi ganun kadali. Pero okay lang, sana naman ay makauwi na ang inyong kamangyan. Miss na miss ko na ang mga mahal ko sa buhay talaga. Pero ngayon wala pa tayong choice kasi nga ang ating mga bagets ay maliliit pa kaya naman maghihintay pa tayo ng ilang taon at hindi natin alam kung ilan. So magto 12 years na rin yata akong hindi nakakauwi. Nung nasa Taiwan ako, yung pakiramdam ko yung mahigit 2 taon ay napakatagal na kasi hindi pa ako nakakauwi. Pero nung nakarating ako dito sa Canada, umabot na ako ng mahigit 1 dekada pero hindi pa rin ako nakauwi. Imagine, ganun kahirap yung buhay. Akala ko mas madali kapag nandito ka na sa Canada kasi mas malaki na yung kikitain mo kasi mas malaki na yung dollar. Pero hindi pala, depende sa sitwasyon kasi kung malaki yung dollar na kinikita mo, ganun din naman yung gastos mo dito, kaya parang pareho lang din, di ba? Play na siya. Yan, mag-hi ka. Mag-hi ka sa ating... Hello! Hello guys! Ayan, may kasama na ako ngayon. So, ayan, gagawa kami ng sushi. Kailangan naman bilisan kasi nga mamaya may tao na. Ayan. So, maraming tao mamaya. Yeah, may bilisan na. Ito yung ginagawa namin sa opening. Kaya, ayan, kailangan namin matapos bago magdatingan yung mga tao.
At eto nga at may customer na tayo. Napakaaga naman, wala pang alas 10. Dapat alas 10 pa kami kukuha ng order pero dahil nga may kasama na ako kaya okay lang din. Buti na lang at may kasama na ang inyong kamangyan. At eto nga at ipasisilip ko sa inyong aking ginagawa. Ayan, so nandito tayo sa grill. Napakainit nito kapag masyado ka nang nagtagal dito. Lalo na maghapon. Kaya naman talagang naisipan kong mag-working student nang nandito ako dahil nga gusto kong makahanap na mas magaang trabaho kasi ramdam mo talaga ang pagod dito, lalo na yung pasma, ang sakit sa kamay kasi nga dahil buong maghapon kang magluluto tapos maghuhugas ka o diba sobrang pasma talaga ang abot pero talagang ganyan ang buhay, kailangan nating magsakripisyo hanggang sa makakuha tayo ng madaling trabaho. Pero ngayon hindi natin magamit ulit dahil nga tayo ay may mga bagets. Kaya maghihintay na naman tayo ulit na medyo malaki-laki na sila at nag full time na sila sa school at baka doon tayo makabalik ng ating trabaho. At eto ang buhay ng inyong kamangyan, kaya naman talaga kailangan natin ng part-time dahil nga sa marami tayong bayarin. Alam nyo naman lahat dito, bayarin ng insurance, sasakyan, bahay, pagkain, lahat-lahat na. Kaya napakarami mong ibabudget at sobrang mahal naman talaga. Bawat galaw mo dito ay gastos talaga at yan ang buhay ng inyong kamangyan dito sa Canada. Kaya kailangan natin ng part-time kasi hindi enough yung ating full-time. Kaya naman sobrang namimiss ko yung time ko sa aking mga bagets. At kaya naman excited ang inyong kamangyan na matapos ang buong maghapon ay dahil nga gusto ko nang makita ang aking mga bagets. Sila ang pampaalis ng pagod ng inyong kamangyan. Ayan, sa mga mommy dyan ay kinakaka-relate kayo. Alam nyo na yan. Ayan guys, so nakauwi na tayo ngayon at yun yung ating maghapon. Ayan yung part-time natin at yun yung ginagawa natin. So na-share ko lang sa inyo. And ngayon naman, syempre kahit pagod tayo, masay pa rin tayo kasi nandun ang ating mga bagets. And yan ang... You say hi, Gia! Yan ang ating mga bagets. And syempre, pagdating natin sa bahay, magluluto tayo. Ayan, sa mga mommy dyan, saludo tayo. Kasi naman, talaga namang wala tayong pahinga. Pero, masaya pa rin tayo dahil sa ating mga bagets talaga. You wanna say hi, Kuya? No. No? Okay. Ayan, so... Nakakapagod pero ganun talaga ang buhay lalo na kapag nasa abroad kasi wala kang aasahan kundi kayo lang talaga. Kasi wala kaming mga relatives na malapit sa amin. Ayan, so kami lang talaga, palitan kaming mag-asawa and syempre kailangan natin ng extra. Ayan, so kasi hindi enough yung oras ko sa full-time ko kaya naman kailangan ko pa rin ng part-time. Ayan guys, so ayan, hanggang dito na lang uli and salamat sa panonood. I hope ay subscribe nyo po at follow nyo po ang inyong kamangyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi! Say hi, okay. Hi, Kuya. Hi! Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. Don't forget to like and subscribe, say guys. hi again. Bye-bye. Okay, you say bye now. Bye.